Why didn't you bring me along? Bakit? Bakit niyo ako di sinama? Naiwanan na ba kayo? Sino dito naiwanan na minsan? Taas ang kamay. Ako, naranasan ko yan. Di ba? Pakisabi sa katabi mo, bawi na lang. Bawi na lang. Minsan, pag tayo po iniiwan, nagtatampo tayo. Nagtatampo tayo. Nako. At pag nagtatampo tayo, may mga pumapasok na negative na pag-iisip sa atin. Kaya tayo pag umaalis tayo, o kaya pupunta tayo sa isang mga gathering, events, talagang gusto natin lahat yayain. Gusto natin lahat isama. Kasi baka magtampo. Pakisabi sa katabi mo, magtampo. Huwag naman. At kung minsan pa nag-iisip tayo dahil iniwan tayo, di tayo naisama, ang naiisip natin, siguro kaya hindi ako sinama kasi baka mabigat ako. Diba? Nagda-diet ka naman, pero hindi naman siguro. O kaya, ang iniisip natin para bang, naku, baka kaya hindi ako sinama dahil akala nila magpapalibre ako. Sino dito mahilig magpalibre? O sino mahilig manlibre? Sino mahilig manlibre dyan? Yan, si Kuya Russell, mahilig manlibre yan. Tsaka si Kuya Ronnie. Ano man po yung iniisip natin na negative, pakisabi sa katabi mo, wag. Hindi sa Panginoon yan. Ako po, pag hindi ako naisasama, ang naiisip ko po ay baka may ipapagawa si Lord. Merong ipapagawa sa akin si Lord na ibang bagay. Baka nilalayo lang ako ni Lord sa gastos. God has a purpose. God has a reason. Palagpakan po natin ang Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka nag-iisa. Kung hindi ka isinama, nakalimutan ka, hindi ka nag-iisa. Dahil dito sa Biblia, sa Mark chapter 5, verse 18, basahin nga po natin ng malakas. As Jesus was getting into the boat, the man who had been demon-possessed begged. Ano ibig sabihin ng beg? Nagmakaawa. Nagmamakaawa na, sama mo ako, Lord. Basahin po natin ulit. The man who had been demon-possessed begged to go with him. Pero ano pong sabi sa susunod na verse? But Jesus did not let him. Gusto niyang sumama, pero iniwan siya ng Panginoon. Gusto niyang sumama, pero hindi siya pinasama ng Panginoon. Mamaya po, as we study the Bible, malalaman natin yung dahilan ng Diyos. Sabi nga God has a plan, God has a reason kung bakit nangyayari sa atin yung mga ganitong bagay. At kung naniniwala po tayo dyan, palakpakan po natin ang Panginoon. Sa Mark chapter 5, verse 1 to 20, pag uwi po natin sa bahay, basahin po natin yan. If you have your Bible, o kung ang Biblia po ninyo ay nasa cellphone, basahin niyo po, napakagandang kwento ng Mark chapter 5, verse 1 to 20. Sino po ba yung character dito? Sino po ba yung pinagaling ng Panginoon dito? Sino po ba yung tao na pinalaya ng Panginoon? Well, ang sabi po ng Biblia, ang taong ito ay, he was a demon-possessed. Siya po ay naaalipin. He was controlled by an evil spirit. Hindi lang po isang spirito na marumi, hindi lang isang evil spirit yung kumukontrol sa kanya, kundi napakadami, mga kapatid. Sobrang dami. Gusto ko pong isama niyo ako sa panalangin habang itinuturo po natin ito dahil mabigat po yung aking pong pasanin sa mga kababayan po natin na naaalipin.
Mabigat po yung panalangin ko po, ito pong buong isang linggong ito, may mabigat po ako na burden na ipanalangin yung mga kababayan po natin na naaalipin, nalululon, lalo na po sa bawal na gamot. No po. Minsan, ang reaksyon ng tao, para bang nagagalit sila, naiinis sila sa mga tao na alipin ng droga, pero ako po, iba po ang dating sa akin. Naaawa po ako sa kanila. Naaawa po ako. Minsan po, nag-funeral service po ako sa bandang Imus. Batang-bata po. Siguro mga 17 years old lang, kaedad di Alexis. Maputi, payat, matangkad. Pero nasa ataol. Sabi ko, sayang. At nalaman ko po, kinamatay po ng bata sa rehab. Sa rehab po siya namatay. Hindi ko na po inusisa, pero nalungkot po ako. Sabi ko, Lord, pagbibigyan mo ako ng pagkakataon, mangangaral ako tungkol dito. Huwag niyo pong pandirian, huwag niyo pong layuan, huwag niyo pong kasuklaman, huwag niyo pong maliitin, huwag niyo pong i-condemn yung mga tao na naaalipin ng bisyo o anumang gawa ng kaaway. Bilang anak ng Diyos, tayo dapat ang magkaroon ng malaking pasanin para ilapit sila sa Panginoon. Bilang mga anak ng Diyos, tayo po yung may malaking pasanin, may malaking puso na dalhin sila sa paanan ng Panginoon dahil alam natin, kapag nadala natin sila sa Panginoon, palalayain po sila ng Diyos. Pagagalingin sila ng Panginoon. Amen! Palakpakan po natin ang Panginoon. Jesus will heal them. Jesus will set them free. The Lord will change their lives. At gagamitin po sila ng Panginoon. Amen! Ang kalagayan po ng tao na nasa Mark chapter 5 na alipin ng dyablo, kung i-relate natin ito, para din po silang mga adik ngayon na alipin naman ng pinagbabawal na gamot, alipin ng gawa ng kaaway. Mamaya po, papakita ko po sa inyo. Papakita ko po sa inyo. Dahil ang isang tao po na drug addict, nakakaawa po sila. Kung yung bad spirit, kumukontrol dito sa Mark chapter 5, dito sa tao, kinukontrol siya ng bad spirit. Ang isang tao na naa-addict, kinukontrol naman po siya ng pinagbabawal na gamot. Kakaawa. Makikita po natin mamaya. At naniniwala po ako na kung ang Panginoon pinagaling yung taong ito, ang Panginoon po di nagbabago. Kung ang Panginoon nagpalaya, hanggang ngayon ang Panginoon nagpapalaya, nagpapagaling. Sa mga oras na ito, let us watch this video. Panoorin po natin yung short video po na ito. Ito po ay tungkol po sa isang tao na dating addict. Tingnan niyo po yung naging buhay niya. At ano po yung naging turning point niya, kung paano po nagising ang taong ito, paano siya nakaisip na magbagong buhay. Panoorin po natin ito. Amid the controversy involving the Philippine Drug Enforcement Agency, a former drug addict comes forward to share his experience with addiction and how drugs almost cost him his family. Nina Corpus has this story. Monty Toledo was a successful businessman. He had a loving wife and 5 children, but he lost it all when he started taking drugs. Instead of paying for his children's tuition in school, he used it to buy shabu or cocaine. He got so desperate, he even used his 2-year-old kid as collateral to feed his addiction. Sabi ko dun sa pusher, pwede ko pang iwan, sinanla ko yung anak ko, pwede ko pang iwan to, bigyan mo muna ako ng drugs. Nakalimutan ko na may iniwan akong anak ko doon sa ano, and it's already late in the afternoon, parang 6 p.m. na. Parang doon ako na nakita ko yung anak ko, nakikipag-agawan ng buto ng mangga doon sa anak ng pusher. At gutom na. His wake-up call came when his friends either ended up dead or brain damaged. I had a group na talagang
close friends ko sa drugs. We use, we sell, lahat na pwede namin gawin. And isa-isa sila na napapatay, yung iba na aksidente, pero ang karamihan doon nakulong. Hindi na sila nakalabas, hanggang ngayon nakakulong sila. Despite the government's crackdown on illegal drugs, Monty says things will not change because of the nature of the business. Lalagyan lang sila yan. Kasi I've been there eh. Pag hinuli kami, lalagyan lang namin. Ano gusto mo, drug money or money? Monty now owns a rehab facility and was able to win back his family's trust. But Monty is lucky and not all addicts get a happy ending. He believes government should also pay attention to the rehabilitation of addicts who want to change. Those who need help may go to the website of Narcotics Anonymous, napilipinas.org. Nina Corpus, ABS-CBN News. Palakpakan po natin ang Panginoon. Siya'y Panginoon na nagbabago, siya'y Panginoon na nagpapalaya. Siya'y Panginoon na nagpapagaling. Let's try to explore the parallels between the demonic possessed man in Mark chapter 5 verse 1 to 20 and an individual struggling with addiction. By the way po, mamaya po, pag binasa ko po lahat ng klase ng addiction, baka sumabit po tayo doon. Akala natin ang pagiging addict sa drugs lang, ay naku, mamaya makikita niyo po, napakalawak niyan. Pakisabi sa katabi mo, baka kasama ka dyan. Totoo po, mamaya makikita natin, matatawa po kayo, marirealize nyo, ay, addict din pala ako. Makikita mo po. Hallelujah. So tingnan po natin yung kalagayan ng taong ito. Una po, ano pong meron po siya? Ang taong ito ay loss of control. Wala na siyang control. The demonic possessed man was controlled by demons, exhibiting superhuman strength and violent behavior according to Mark 5:3-4. Ito pong naaalipin ng demonyo ay napakalakas, violente. Parang ganito rin po, no? Similarly, individuals struggling with addiction often feel powerless to control their cravings and behavior. Kita nyo po, yung pinanood natin, parang sinasanla niya yung anak niya para makakuha lang ng droga. No, grabe po, no? Yung iba po, nagbebenta ng mga gamit. Ganun po. At pag wala nang maibenta, ibebenta dugo, ibebenta yung kidney. Napakahirap ng ganitong kalagayan. Control. Ano pa po ang kalagayan ng taong ito sa Biblia? Pakisabi po, isolation and separation. Makikita niyo po, lumalayo siya sa tao. Ang sabi ng Biblia, dahil sa evil spirit na nagkukontrol sa kanya, sa sementeryo na siya nakatira. Ang dumi-dumi niya na, hindi na siya naliligo. Napakasama ng kanyang kalagayan, nalayo na siya sa kanyang pamilya, sa kanyang mga totoong mga kaibigan. At sabi po dito, addicts may also experience social isolation, as their addiction can lead to strained relationships and withdrawal from social interactions. Makikita niyo po, wala na siyang gana. Ang isa pong alipin sa droga, makikita mo nawawala na siya ng appetite. Ayaw niya nang makisama. Dati makikita mo pa yan sa mga community, nagpa-participate, dumadalo sa gawain. Pero kapag ang isang tao ay naalipin, naging addict na, mawawala na yan sa mga gathering, kahit sa gawain ng Diyos, uma-absent, gusto mag-isa. Pakisabi sa katabi mo, Bengi na dito ka. Delikado yan pag ayaw mo nang makipag-usap, ayaw mo nang gusto mo, nasa dilim ka lang, mag-isa ka, delikado yan. Kinakailangan namin i-follow up. Hilahin, pabalik.
sa gawain ng Diyos. Amen. Ano pa po? Pakisabi po, destructive behavior. The demons drove the possessed man to self-harm and violence sa Mark 5:5. Sinasaktan niya yung sarili niya, sinusugatan niya, kumukuha siya ng mga bato, sinusugatan niya ang kanyang sarili. Sinasaktan niya ang kanyang sarili. Addicts may engage in self-destructive behavior such as neglecting their health, relationships, or responsibilities due to their addiction. Ganyan po ang kalagayan po ng naaalipin ng bisyo. Napapabayaan niya na yung kalusugan niya, kaya siya lalong nagkakasakit. Sabi sa katabi mo, lagaan mo sarili mo. Mahirap yan. No? Napapabayaan niya na yung relationship niya. Dati, nadidate pa niya yung girlfriend niya. Ngayon, di niya na nadidate. Nadidate ka pa ba? Naku, delikado yan. Biro lang po. No, napapabayaan na yung trabaho, napapabayaan na yung kanyang mga gawaing bahay, yung kanyang sarili. Ano pa po ang kalagayan nito? Pakibasa po, chains of bondage. The possessed man was chained and shackled, but he would break free. According to Mark 5, verse 3 to 4. Ginagapos siya, tinatanikalaan. Pero ang sabi ng Biblia, binibreak niya yun, sinisira niya. Addicts may feel trapped in their addiction with feelings of guilt, shame, and helplessness. Chains of bondage. Pero ang mabuting balita na gusto nating iparinig ngayon sa maraming tao, gaano mang katindi yung pagkakaalipin sa iyo ng dyablo, nananalig po kami na ang Panginoong Hesus nagpapalaya. Nagpapalaya, nagpapagaling, nagbabago ng buhay. Palakpakan po natin ang Panginoon. Yung mas malakas na may kasamang pagpupuri at pananampalataya na ang Panginoon nagpapalaya, ang Panginoon nagpapagaling, ang Panginoon nagbabago ng buhay. Kaya nga sabi, don't get high on drugs, but get high on God. Huwag kang pahay sa drugs, kundi masarap maging high sa Panginoon. Sino po yung high sa Panginoon? Amen? Now, ito po yung sinasabi ko. Ito po yung different kinds of addiction. At alam ko, ako honestly, nandito po ako. Ang Panginoon lang po talaga ay Diyos na nagpapalaya. Kaya kung paano ako pinalaya ng Panginoon, kaya po tayong palayain ng Diyos. Amen. Pakisabi nga sa katabi mo, kung pinalaya ako ng Panginoon, kaya ka rin niyang palayain. Malaya ka na, kamo. Huwag ka nang babalik. Now, tingnan po natin, basahin po natin, different kinds of addiction. Ano po ba ito? Ito po yung, una po yung substance addictions. Ano po yan? Pakibasa po. Alcoholism. Na po? Drug addiction. Nicotine addiction. Pag nicotine addiction, nabasa ko po, kasama po ito yung paninigarilyo tsaka yung pagbibabe. I-research nyo po para mas detailed pa kung ano ang epekto nito sa utak natin. Prescription medication addiction. Nakaka-addict din po yan, yung mga binibigay ng doktor. Pag nasobrahan ka dyan, pwedeng mag-cause ng, ng addiction at maapektuhan po yung health po natin. Makasama sa atin ito. Amen. Sabi po ng doktor, yung napanood ko na seminar, isa po siyang psychiatrist, yung edad po na 18 years old pababa, napaka-sensitive niyan.
Napaka-sensitive. Dahil yung edad na 18 years old pababa, pag tumikim ka ng alak, talagang pag kumapit yan sa'yo at naging addict ka dyan, ang hirap alisin. Ako po naranasan ko yan. Maaga po ako tumikim ng alak at nararamdaman ko po na inaalipin ako. Kasi para bang kahit ayaw ko nung uminom, hinahanap-hanap ko pa. At ang sabi po ng mga doktor, nasa genes. Kung ang pinagmulan mo, alcoholic, ang tatay mo o nanay mo, malakas ang temptation sa iyo. Yung ganong kahinaan. Kaya sumubok po akong manigarilyo, sumubok po akong tumikim ng marijuana, parang hindi ako nag-i-enjoy kasi siguro sa genes ko. Pero naalala ko yung tatay ko nung hindi pa Christian, alcoholic. Kaya yun pala yung kahinaan ko. Amen. Kaya sa mga kabataan, salamat sa Diyos kasi nandito po kayo sa gawain ng Panginoon. Meron kayong strong support system. May church po kayo na nag-edify, nananalangin, kumakausap sa inyo. Amen. At nandiyan ang inyong pamilya na nagmamahal sa inyo, nagkikir sa inyo. Kung kayo ay nagpapasalamat sa Diyos, sa church, at sa pamilya na meron kayo, palakpakan po natin ang Panginoon. Purihin po natin ang Panginoon. Ano pa po? Ito po. Ano po sumunod? Behavioral addictions. Ito na. Ano po yung meron dyan? Gambling addiction. Yung pagtotong eats mo, yung pagweweteng. Nako, nakaka-addict yan. Ingat po kayo dyan. Mauubos po yung pambayad natin dapat ng tubig, kuryente. Na po. Ano pa po? Sex addiction. Food addiction. Hindi masama ang pagkain, pero kapag na-addict ka na, gluttony na yan, masama. Lahat ng sobra ay masama, bawal. Ano pa po? Internet addiction. Ayan. Sino dito halos di na makatulog ko minsan? Kaka-internet. Social media addiction. Ito po, pasigaw po. Pakisigaw nga po. Number 6, 1, 2, 3, go. Video game addiction. Nako, hindi masama yung pamisa-misa naglalaro ka, pero kapag na-addict ka na, delikado yan. Meron po akong nakita dahil sa kanyang pagbibideo games, may asawang tao na siya, may mga anak na siya, napabayaan niya po yung kanyang mga anak, napabayaan niya po pati yung asawa niya. Kaka-video games. Amen. Kaya kung na-addict na po kayo dyan, kailangan nyo po magpa-counsel, kailangan nyo ng kausap, kailangan nyo ng mapag-pray kayo. Dahil mahirap yan. Lalo kung nag-aaral ka, estudyante ka, baka mapabayaan yung pag-aaral. Dahil dyan. Ano pa po addiction? Ito po yung tinatawag na process addiction. Ano po ito? Pakisigaw po. Shopping addiction. Naku, add to cart mo na yan. Add to cart. Kahit hindi mo na kailangan, hindi mo need. Talagang online shopping ka ng shopping. Nako. Maya't maya may mga rider na dumadating, punong-puno na ng parcel yung kwarto. Diyos ko, hallelujah. At kapag nararamdaman mo yan, tanggapin mo sa sarili mo, you have to admit, wag kang magpe-pretend na hindi ako addict, wala akong struggle na ganyan. Hindi. You have to admit. Kasi pag inadmit mo, dali kang gagaling.
madali kang madideliver. Pero pag ma-pride ka, ay hindi naman, ala ko niyan. Malayo ang pagbabago. Amen. Ako nga po, inaamin ko isa dyan, 2 o 3 o marami, na-addict din ako. Pero salamat sa Diyos, si Jesus nagpapalaya. Palakpakan po natin ang Panginoon. Purihin po natin ang Panginoon. Lahat ng pinalaya ng Panginoon, pumalakpak at magpuri. Hallelujah! Praise the Lord! Ano pa po yung process addiction? Work addiction. Hindi masama magtrabaho. Ayaw ng Panginoon yung tamad. Pero pag sobra-sobra na yung trabaho mo, halos magkasakit ka na, hindi ka na nakakatulog. Aba, addict ka na, kapatid. Amen. Kaya nga po, ibinigay ng Diyos sa atin ang day of worship. Sino pong masaya na may day of worship tayo? Ang linggo ay araw ng Panginoon. Nagpapahinga tayo. Alam mo yun, nagpapalakas tayo sa presensya ng Diyos. Sabi nga ni Consi Ara Loyola, yung kanyang mga kasama nagkakamping kung saan-saan. Pero sabi niya, buhay ko na ang worship. Hindi ako papayag na wala ako sa worship dahil mabuti ang Diyos sa aming pamilya at nandito ako para magpasalamat at magpuri sa Panginoon. Amen! Ano pa po? Pakisigaw nga ng malakas. Exercise addiction. Hindi masama ang exercise, kailangan niya ng katawan. Pero kapag na-over ka na, hindi na rin po healthy yan. Amen. Ano pa po? Ito po yung other addictions. Pakibasa po. Love addictions. Ano po itong love addiction? Ito yung mga tao na gustong-gusto ka-relationship, kahit toxic relationship, papatulan niya. Kahit lagi na lang siyang sinasaktan, okay lang basta may karelasyon, kahit bawal, kahit negative, kahit toxic. Pag ganyan ka, may problema. Kailangan kang palayain at pagalingin ng Panginoon at sabihin sa iyo, anak, sapat ang pagmamahal ko sa iyo. Ang pagmamahal ko ay totoo at sariwa dalisay. Amen. Ano pa po? Ito po ay isang addiction, yung codependency. Ano po ito? Codependency is when someone excessively relies on others for emotional support, validation, or a sense of identity. Ito po yung mga tao na gusto nila lagi ng likes. Ito yung mga tao na gusto nila lagi ng may pumupuri sa kanila, nagpe-praise sa kanila. Kasi nararamdaman nila yung value nila. Ang mahirap po ito. Paano kung hindi ka nila likes o pinipraise? Wala ka ng buhay, wala ka ng sigla. Okay po, tanggapin mo yung papuri sa'yo at ibalik mo sa Panginoon. Pero kung wala man pumansin sa'yo, magpatuloy ka sa buhay. Dahil ginagawa mo yan hindi sa tao, kundi ginagawa mo yan para sa Panginoon. Amen. Ano pa po? Yung trauma addiction. Ano po yung trauma addiction? Ito po yung mga tao na may traumatic experience na naranasan sila na hindi nila mag-get over. Ini-enjoy, hindi naman tama na, mali naman sabihin ini-enjoy, kundi lagi na lang na yun yung kanyang bukang bibig at gusto niyang pag-usapan, yung kanyang traumatic experience. Mahirap po ito, ibig sabihin, hindi pa siya totally healed, hindi pa siya nakaka-get over, hindi pa po siya malaya, at kinakailangan po itong, alam mo yun, kinakailangan po itong i-deliver, ipanalangin, at tulungan. Amen! Pakisabi sa katabi mo, palalayain tayo ni Lord.
He will set us free. Marami pa pong klaseng addiction, hindi na ho natin natalakay. Ano mang bagay na umaalipin sa'yo, addiction yan. Ano mang bagay na parang kumukontrol sa'yo, addiction yan. Amen. Jesus will set us free. According to Mark chapter 5, tinanong ng Panginoon, itong taong ito na naaalipin ng masamang spirito, what is your name? Ano po sabi? Ang sabi sa Bible, nung tinanong ng Panginoon yung inaalipin, what is your name? Alam niyo, sagot, my name is Legion. Alam niyo po kung ano ibig sabihin ng Legion? Ang sabi ng Panginoon, what is your name? My name is Legion because we are so many. According po sa mga nag-aaral, ang isang legion of army sa panahon ng Biblia, nasa 5,000 to 6,000 po. Ibig sabihin, yung nananahan na masamang spirito sa taong ito, ganun ang bilang, 5,000 to 6,000 unclean spirits. Amen. Pero pinalaya ng Diyos. Ibig lang sabihin, gaano mang karami, gaano mang kabigat, gaano mang kagrabe, yung pagkakaalipin ng isang tao, kayang-kaya siyang palayain ni Jesus. Amen! Tingnan niyo po ang langit. Ang sabi po ng pag-aaral sa Revelation chapter 12 verse 4, nagkaroon ng rebellion si Satanas at ang kanyang mga kampon. Ang sabi ng Biblia, 1/3 of fallen angels pinalayas po ng Panginoong Diyos sa kanyang kaharian, sa kalangitan. Sabi ng mga tao, gaano ba karami yung 1/3 fallen angels? Well, ang sabi ng Biblia, ang mga anghel ng Diyos halos hindi mabilang sa dami. Kaya yung 1/3, malaking bilang yan. Napakalaki. Ang ibig lang sabihin, kung ginawa ng Diyos palayain ang langit mula sa mga fallen angels, kung nagawa ni Jesus na palayain yung taong ito mula sa 5,000 to 6,000 unclean spirits, ang ibig lang sabihin, si Jesus po, hindi po nagbabago. Amen. Ang ibig lang sabihin, gaano man kalala yung kalagayan ng isang tao, kaya po siyang hamuin ng Panginoon at palayain. Ganong kalakas, ganong ka-powerful si Jesus. Palakpakan po natin ang Panginoon. May pag-asa. There's still hope. May malaki pang pag-asa yung kalagayan ng isang tao. Sasabihin nila, ay nako, adik yan! Wala nang pag-asa yan. Tingnan mo magsalita, bubulol-bulol. Tingnan mo mga desisyon, pamali-mali. Tingnan mo ang itsura, namamayat, lubog ang mata. Namumula ang mata. Minsan ganun ng mga tao, ay grabe, adik yan. Ano yan, salot yan ng lipunan. Pero tayo mga anak ng Diyos na tumatayo sa Biblia, ang lakas ng faith po natin. May malaki tayong pananampalataya na gaano mang kalala yung kalagayan ng isang tao, kaya siyang palayain ni Jesus. Amen. Kaya siyang baguhin ni Jesus. Pakisabi sa katabi mo, malaki ang pag-asa mo. Dahil kay Kristo. Dahil sa Panginoon. Amen! Ang Diyos po, gagamit siya ng mga bagay sa buhay natin para gisingin yung ating pananampalataya. Ang Diyos ay gagamit ng mga instrumento para gisingin yung ating diwa. Para gisingin tayo sa realization. Gumagamit ang Diyos. Nandiyan po ang mga doctors, nandiyan po ang mga tao na dalubhasa, na kung malala na yung addiction ng isang tao, at halos hindi mo na kaya, hindi na kaya ng magulang mo, hindi na kaya ng sarili mo, nandiyan po mga doctors po natin. May mga institution, mga Kristiyano po ito, mga anak po ito ng Diyos, tutulong po sa atin. Sa pag-aaral po, kapag ang isang tao na-addict po siya sa marijuana, aabot yan ng 6 months
na pagte-therapy, pagpapagaling. Pag shabu po, mga 3 months po ang takbo niyan. Kung may mga kilala po kayo na kinakailangan na i-rehab, tulungan po natin sila. At huwag nating bitawan sa panalangin at pag-reach out. Amen. Ano pa po ginagamit ng Diyos? Isa po sa ginagamit po ng Panginoon, napakahalaga po na may church po tayo. Kasi karamihan po sa mga tao na natatrap po dito, sila yung mga taong malungkot. Sila yung mga taong may pinagdadaanan. Sila yung mga tao na parang wala silang makausap. Pero salamat sa Diyos, may church po tayo. Amen. Mayroon tayong malakas na support system. May malakas po tayong spiritual family na nagpe-pray sa atin, nagmamahal sa atin. Hindi tayo i-condemn, hindi tayo sasalitaan o pag-iisipan ng masama, kundi tinitignan tayo na may pagmamahal na galing sa Diyos. Amen. At nandyan po yung ating pamilya. Nandyan yung pamilya natin na sabi nga magkakaproblema ka pero iba po ang pamilya. Yung mga tropa, mayabang lang yan. Tol, walang iwanan walang iwanan, tol. Mayabang lang yan. Pag napatrouble ka na, pamilya pa rin ang kakampi mo. Sino pong naniniwala na pamilya pa rin? Pamilya pa rin, kakampi natin hanggang sa dulo. Hallelujah. At sino pa po ang ginagamit ng Diyos? Ito po, 2 tao sa buhay mo, tatandaan mo. Never forget 2 people in your life. Sino po sila? Ang tatay mo at ang nanay mo. Every time na naaalala mo yung nanay mo, yung tatay mo, yan yung mag-i-inspire sa'yo para magbago. Yan yung mag-i-inspire sa'yo para bumangon. Yan yung magpapalakas sa'yo para lumaban mula sa pagkakaalipin. Sabi nga, the person who lost everything just to make you win, it is your father. Di ba? Kahit wala na siya, basta meron ka. Kahit wala na siya, basta meron ka. Pag naaalala mo yon, kakaya naman kay ama. Kaya kay papa, kay daddy. Lalaban ako, babangon ako. Amen? Well, meron pang isa. Wala kang tatay, baka may nanay. Pinabayaan ka kunyari ng tatay mo, well, andyan naman si nanay. Hindi ka iniwan. Ano pa po sabi dyan? The person who was with you in every pain, it is your mother. Tandaan mo, may nanay ka. Kasama mo sa lahat ng iyak mo, pagtangis mo, nung niloko ka, andyan ang nanay mo. Kung ano-anong pinagdaanan mo, nandyan si nanay. Tandaan mo, yan yung mag-i-inspire sa'yo. Yan yung magpapalakas sa'yo. Sino pa po ginagamit ng Panginoon? Ang iyong mahal na asawa. Sino pong masaya na may asawa siya ngayon? Pakisabi nga sa asawa mo ang mga salitang ito, o kahit sa girlfriend o boyfriend mo, o kaya sa kaibigan mo na lang, ulitin mo ito. Sabihin mo sa kanya, because of you, my life has changed. Thank you for the love and joy you bring. Kantayin mo nga. Because of you, my life has changed. Thank you for the love and joy you bring. Wow. Lagi mong isipin yan. May taong nagmamahal sa'yo. May tao natanggap ka kung sino ka. May tao na anuman yung mga naging kasalanan mo, nagmamahal sa'yo. Sana, nawa, maisip natin yun para lumaban.
para magpatuloy, para magbago. Amen! Sino pa po? Tandaan mo, your child is a precious gift from God. Sino po dito pinagpala, meron siyang anak? Sino po dito maraming anak, maraming pagpapala? Kahit parang hirap na tayo, pag nakikita natin at naaalala natin, naiisip natin ang ating mga anak, lumalaban tayo. Bumabangon tayo. Nagpapatuloy po tayo. Amen. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Binayayaan tayo ng Diyos ng mga aspeto na pwede tayong palakasin. Binayayaan tayo ng Diyos ng mga instrumento na ito, may church ka, may pamilya ka, may asawa ka, may anak ka, may Diyos ka na nag-i-inspire sa atin. Ano man pong nangyari sa atin, tayo man ay iniwan, tayo man ay hindi isinama, tandaan natin, pakiulit po, God has a reason, God has a plan for your life. Sabi ng Mark 5:18, as Jesus was getting into the boat, the man who had been demon-possessed begged to go with him. Lord, isama mo ako, pinalaya mo ako, pinagaling mo ako. Panginoon, isama mo ako. Jesus did not let him, but said, go home to your own people and tell them how much the Lord has done for you and how He had mercy on you. Sabi ng Panginoon, hindi kita anak isasama, kundi umuwi ka sa bahay, umuwi ka sa inyo, at sabihin mo sa lahat ng tao kung gaano kabuti ang Diyos. Kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay mo. Kung paano ka kinahabagan ng Diyos. Hallelujah. Can we say hallelujah to Jesus? Hallelujah. Gaano man tayo karumi, gaano man tayo kalala, gaano man kagrabe o kalaki yung damage ng kaaway sa atin, God has a purpose, God has a plan. Gagamitin po tayo ng Panginoon. Amen. Matapos kang pagalingin, linisin, baguhin ng Panginoon, gagamitin ka ng Panginoon. Gagamitin tayong lahat ng Panginoon. From hopeless situation to mission field. Magtatapos na po tayo. Mark 5:20, tayo pong lahat ay tumayo. So the man went away and began to tell in the Decapolis how much Jesus had done for him. At ang lalaking ito, ang sabi ng Biblia, umuwi sa kanila. At ang pangalan ng lugar, pakisigaw po, Decapolis. Umuwi ang taong ito sa kaniyang lugar. At ang sinabi niya kung gaano kabuti ang Diyos. Sinabi niya kung gaano kalaki yung pagmamahal ng Diyos. And all the people were amazed. People were blessed. People were challenged. Pakisabi nga sa katabi mo, pakisikog, gagamitin ka ng Diyos. Gagamitin ka ng Diyos. Decapolis, ano po ibig sabihin ng Decapolis? Pakisabi po, 10 cities. Ginamit ang taong ito na dating lungo, dating alipin, dating pinapanahanan ng kaaway, ngayon ay ginamit ng Panginoon ng malakasan sa 10 syudad. Gusto ko sabihin sa iyo, gagamitin ka ng Diyos. Kung nananalig ka, sumigaw ka ng malakas na amen. Amen. Gagamitin ka ng Panginoon sa 10 barangay. Mahina. Amen. Gagamitin ka ng Diyos para sa 10 pamilya. Amen. Para sa 10 mga kakilala mo. Mga kasama mo sa Zumba, kasama mo sa trabaho, kasama mo sa negosyo, mga kasama mo sa bahay. Gagamitin ka ng Panginoon.
Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos, gamitin niyo po ang bawat isa sa amin ng malakasan, ng malupitan. Ikaw ang makita sa amin, Lord. Hindi na ang dating buhay, kundi ang liwanag mo ang makita. Makita nila kung paano mo kami pinalaya, binago, pinagaling, nilinis, hinugasan ng iyong dugo, O Diyos. Makita nila, Panginoon, kung paano mo kami pinagpala, kung paano kayo nahabag sa amin. Use us, O God, for your glory and for your honor. In Jesus' name we pray. Amen.